ang mahilig lumabog. Kapag uutusan, merong padyak dito, padyak doon, padyak sa kanan, padyak sa kaliwa. Ha? Ayun, palakpakan! Alam niyo ba mga anak, ngayon pa lamang ay sinasama na kayo sa paraiso. Amen! Mabuti ang Diyos. Di nyo na kailangan sabihin, Panginoon, alalahanin mo kami pagdating mo sa iyong kaharian, sapagkat sinundo na nga kayo eh! Sinundo na kayo ng Diyos. Kaya kayo narito ngayon at inaaralan kayo ng Diyos. Napakapalad ng magulang na ang mga anak ay nandito at nag-aaral at ang kanilang guro ay ang Holy Spirit. Kaya pag nagka-problema ang nanay at tatay, sasabihin ng ina, anak, halika, samahan mo ako, tawag tayo sa tatay natin pareho! Wala kasi tayong pambili ng bigas. Kaya wag mo nang tatakbo doon sa tindahan ng bigas at mangungutang agad. Manalangin muna sa Diyos kapagkat baka may dumating na may dala, libreng bigas. Amen! Akala niyo ba'y nagpapabaya ang Diyos? Hindi. Ang Diyos ay laging handang magbigay sa mga anak niya. Kaya napakapalad nyo na narito ngayon. Tinawag kayo ng Diyos at tumugod kayo. Sa palagay nyo, walang ibibigay ang Diyos dito? Ano yung mga lalagyan dala nyo papunta rito? Wala kayong dala? Pangalan ng Diyos, magbigay sa inyo ng lalagyan. Sabihin mo anak sa iyong ina, Nay, sabi ng Diyos tumawag tayo. Sa Kanya, anak niya tayo, nanay. Lalakas kaya ang magulang? Lalakas yan! Kaya huwag ninyo kontrolin ang pagdami ng anak. Sapagkat ang anak ay siyang dudulog sa hapag ng Diyos. Sa mga taong pinapatay ang bata o pinapatay ang punla. Sapagkat ang Diyos nilikha ang tao para maging magandang tanawin sa paningin ng Diyos. Sa palagay niyo, nilulugod ang Diyos na mayroong isang puno ng simbahang Katoliko na gumawa ng sarili ng batas para kontrolin ang pagdami ng tao. Ang dapat na sabihin ay magbago ang tao. Ito ang panawagan ng banal na Espiritu, kayong lahat na narito. Sa mag-asawa, gabi-gabi, araw at gabi, dumalangin kayo na kung kalooban ng Diyos magbubuntis ang babae. Ang Diyos ang bubuhay sa mga batang yan. Kaya nga kung ikaw lalaki, makontento ka sa isang asawa mo. Amen! Ano ang sabi ng Diyos? Sa kalinga ng asawang babae, lasapin mo ang ligaya ang bigay ng Diyos sa iyo.
Para lahat ng mga leader na nagsasabi sumasa kanila ang Espiritu ng Diyos ay mapahiya. Amen. Bakit hindi gumawa ng batas na ang babae at lalaki bilang mag-asawa ay sapat na at di na kailangan pa ng iba? Amen. Ang lalaking mahuli na nangangalunya at ganon din ang babae ay papasok sa kulungan. Amen. Hindi kaya manginig yan? Hindi kaya matakot yan? Nasaan ang batas? Nasaan ang batas na matuwid? At kung ano-ano ang mga batas na sinasabi na magkakaroon ng paggamit ng contraceptives para lamang makontrol ang pagdami ng tao at ang paglaganap ng mga nakakahawang sakit. Nasaan ang salita ng Diyos? At sino ang may karapatang magbago niyan? Yes. Ang lugar na to at ang gawain ito ay sinasabi ko sa inyo, ang banal na Espiritu ang siyang magtuturo sa inyo dito. Amen. Hirap kang nag-contest, hirap kang mag-alaga ng anak, dumalangin ka sa Diyos na isara na ang iyong bahay bata. Amen. May imposible ba sa Diyos? Wala. Amen. Wala. Wala imposible sa Diyos. Kaya hindi dapat baguhin ang batas ng Diyos. Kung mayroon kang 5 anak, at ang 5 anak mo na yan, pagkalabas pa lamang sa iyong sinapupunan ay sasabihin mong, anak, manalangin tayo. Amen. Ano ang gagawin mo ikaw na? Kukurusan mo agad ang anak mo sa loob. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, anak, welcome sa mundo! Amen. Ibig sabihin, maluwag sa loob mong ilabas ang batang yan. Tanggap mo! Amen. Yan ang buong kadahilanan bakit ang mga anak ay matitigas ang ulo. Nasa sinapupunan pa lamang ay hindi natanggap ng ina at ama. Amen. Sino ang unang-unang dapat makapagparamdam ng pagmamahal sa anak? Ang nanay. Ang nanay na siyang nagdadala sa sinapupunan ng anak. Nauunawaan niyo ba? Kaya may mga anak kayong matitigas sa ulo. Hindi ko alam. Nung nasa tiyan niyo pa at nasa sinapupunan ninyo, ramdam nila hindi sila welcome. Kapag ikaw ay pumasok sa isang tanggapan o isang bahay at feel mo ay hindi ka welcome, anong gagawin mo? Ay magmamadali kang lumabas at umuwi na lamang. Amen. Sino sa inyo ang welcome sa bahay? Taas ang kamay. Welcome sa nanay at tatay. Sige, huwag kayo maiya. Yung nararamdaman nyo, ha? Na hindi kayo welcome, taas ang kamay. Yung hindi sila welcome na lagi pinagagalitan, taas ang kamay. Sige, huwag kayo maiya. Taas ang kamay nung hindi welcome sa nanay at tatay kasi palaging may palo, laging may kurot, laging may merong galit lagi ang nanay at tatay. Taas ang kamay. Huwag maiya! Ang Diyos ang kausap ninyo. Malalaki na sila, hindi pa sila welcome. Palakpakan ng Diyos. Ano kaya ang kasasapitin ng mga batang ito? Ilang taon
Lalo na lamang magkakapamilya rin sila. Ganon din ang gagawin nila sa magiging anak nila, hindi rin nila welcome. Kapag hindi sila naging welcome sa nanay at tatay. Ngayon, magtataka kayo, sino ang tatay nila? Kayo ba? O kayo nga, kapag hindi nyo rin tatay si Jesus, hindi nyo rin tatay ang Diyos. O natutuwa kayo, sapagkat yan ang buong katotohanan, ngayon nyo lang nalaman. Amen. Amen. Asa na nanay, sino yung tumaas kanina? Asa na nanay mo? Asa nanay mo? Palakpakan sila. Ako eh, sabihin, I love you, Nay. Welcome, Nay. Kasi ako, sinama na ni God sa paraiso eh. Kaya welcome din kita sa paraiso. Tunay na mga ang bata na kagaya ninyo, malaya yung papasok sa paraiso. Kaya magpupuntuhin ng bata. Ayusin ninyo ang inyong mga espiritu. Para ang mga batang lalabas, ayos din ang espiritu nila. Kaya, may panahon pa, yung mga buo pa at malulusog pa ang matres. Oh, exciting ito, ha? Bago kayo, umirit pa ng isang dosena. Simple lang. Ang Panginoon, kung kalooban mo, makakaisang dosena pa kami. Para magpulihan ka! Para mabalik inuluan ka din ang inunan mo. Para ang lahat na iniwan namin ay yung magpupulit ng pamalakas. Pangalan mo, Jesus! Dito lang yan. Dito lang. Kaya yung mga bata pa dito, ha? Bata, baba kayo. Pero may mga crush na, hindi ba? Kapag nagka-crush kayo, isipin mo, anak kaya ng Diyos yung crush ko? Unang-una, anak kaya siya ng Diyos? Kaya kung hindi anak ng Diyos yung crush nyo, nako, sabihin nyo, sorry. Sorry. Sapagkat para lamang ako sa anak ng Diyos. Hindi pwedeng dumami ang lahi ng kaaway ng Diyos. Maliwanag? Sila ang dapat tapusin na. At sino ang tatapos sa kanila? Kayo! Sino dito ang kukunti lang ng magkapatid? Kunti na, dalawa lang, tatlo. Ubi talaga. Maglalak kayo mga anak, sapagkat marami kayo magpupuli sa Diyos. Kayo ang nag-uumpisa ng lahi ng Diyos, ha? Pagkagising sa umaga,